depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. After ng breakup, ito na maaaring pinakamagulong buhay mo. Kahit marami nang nangyaring gulo sa buhay mo. Pero kapag ikaw ang iniwan, magiging magulo yung buhay mo kahit ayaw mo namang maging magulo ang buhay mo. And that will happen, no? Sobrang gulo ng mga sunod-sunod na mangyayari dahil hindi magulo ang sitwasyon. Ang rason ay dahil magulong-magulo ang isip mo. After breakup, ang mangyayari, you will be break up. Diba? Parang mabobroken ka eh. So, gusto mo sana na madurog yung ex mo, makaganti ka sa part na to. At least man lang humabol siya. Pero parang sa sitwasyon yun, parang ang labo eh, no? Parang imposible eh. Parang, paano hahabol yun, coach? Paano ko hahabulin? Parang, paano ko gagawin yung bagay na yun yung sinasabi mo na yun, coach? How it will happen? Ngayon, makinig ka sa mga instructions ko dahil ito full experience ko with my clients. And I'm hoping na masubaybayan mo at masundan mo mga dinidescribe ko na strategy dito. Okay? So, tapusin mo ang video para lalo mo maintindihan pero didiretso na tayo sa framework ko. Ito ang tinatawag nating Silent Impact Framework. Okay? Silent Impact Framework. Ibig sabihin, magkakaroon ng Emotional Detachment Principle. Kapag tinanggal mo yung emotion, mawawala yung reward system. Walang galit, walang lambing, walang reaksyon. Yung utak niya may walang makukuhang stimulus or parang magi-stimuli siya from you. So wag mo siyang bibigyan ng reaksyon after the breakup. That's the best thing that you can do. Sa pangalawa naman, tinatawag nating intermittent reinforcement collapse. Nasanay kasi siya na may reaction ka from her or from him. Ang kailangan nun is biglang mawala. Ang utak kasi kapag naghahanap ng dating pattern at kapag nawala, mas nakaka-addict na presensya yun, di ba? So, ang mangyayari yan, kapag bigla ka nawala out of nowhere, mas bigla siyang ma-addict sa'yo. Framework number 3, loss of narrative control. Hindi na niya kontrolado yung kwento mo, hindi na niya alam yung estado mo. Kapag wala siyang impormasyon about you, ang isip niya ay gumagawa na ng sariling kwento. So, the framework 4, ito naman yung tinatawag nating cognitive dissonance. Like, iniwan ka niya pero ikaw yung mukhang maayos, di ba? Hindi tugma yung inaasahan niya sa dapat na mangyari. Kaya ang isip niya ngayon maguguluhan. At ang framework number 5 ay tinatawag naman nating ego deprivation effect. Ibig sabihin ng ego ay nabubuhay sa validation. Kapag wala ka ng binibigay na ego, kapag wala ka ng binibigay na validation, hindi na rin mabubuhay yung ego niya. Humihina yun. Kailangan hindi mo siya pinapatunayan, kailangan hindi mo siya pinapansin. And framework number 6 is scarcity perception shift. Noong available ka, hindi ka pinapahalagahan. Pero nung nawawala ka na, nagiging bihira ka na, nagiging mahalaga ka na. Framework number 7 ay tinatawag nating self-respect signal. Ang katahimikan mo, nagiging signal yan. Hindi naman siya simpleng pag-iwas lang. Nagiging clear message na hindi mo kailangan mag-explain ng sarili mo at hindi mo kailangan magpaliwanag. So, kailangan mo lang sundan ng 7 framework na to. Although sinabi ko siya sa iyo ng very straight to the point. Pero ano ba ang gusto nating mangyari? Ang gusto nating mangyari, without effort, kaya mo naman talagang durugin yung ex mo eh. Alam mo yun? Hindi ko alam kung good news to sa inyo o hindi. Pero kahit hindi ka gumaganti, madudurog ang ex mo without effort. And sometimes, makukulit lang ang mga subscribers ko at mga clients ko na gusto nilang makaganti, na may gagawin sila. Pero ang pinaka-the best na gawin, wala kang gagawin. Ganon lang siya nag-work. Now, if you will ask me, bakit ganun, coach? Kung kailan wala akong ginawa, doon nagiging effective ang lahat. Yun nga yung punto eh. The more kasi na wala kang ginagawa, the more na pinapakita mo sa partner mo na hindi ka nagre-react. Which is yun yung kailangan mo. Isa kasi sa mga pinakakalaban mo sa partner mo, yung ego niya. Yan yung pinaka-boss ng partner mo. Yan yung sinusundan niya eh. Mataas yung pride niya, mataas yung ego niya eh. Kaya nga yan yung sinasabi niyo lagi, di ba? Coach, ang taas po ng pride ng ex ko, hindi po ako hahabulin nun. Hindi. Yun nga yung kalaban mo, yung mismong pride niya. Kailangan mong itumba yun. Kailangan mong ibagsak yun.
Kapag bumagsak yung pride ng ex mo, makukuha mo na lahat ng gusto mo. Ang kailangan lang natin gawin, ang targetin lang natin dito yung pride niya. So, paano natin babagsak yung pride niya? Nagkakaroon tayo kasi ng mga common misinterpretation sa mga part na to. Like, nagpo-post tayo para mapansin, nagpaparinig para mag-react yung ex, nagbibigay tayo ng mixed signals, parang kailangan natin ng clarity sa ex mo na hindi kanya kontrolado, wala siyang validation sa'yo kasi ganito yan. Ang ego niya parang yun yung mikrobyo. At ang mikrobyo na yun, nabubuhay yun sa validation na binibigay mo. So please understand, kapag sinabi nating validation, yun yung vina-validate mo yung feelings niya. Yun yung sinasabi mong mahal mo pa siya, binubusog mo siya sa kasiguraduhan na nandyan ka lang para sa kanya. Binibigyan mo siya ng confidence na, I love you very much, baby. Parang ganon. Binubusog mo siya sa ganon, kaya yung ego niya lumalakas. Nagigets nyo ba? I think nagigets nyo naman eh. Ang pinupunto ko lang dito, the more you feed the ego, the more na mas nagiging malakas to. The more na mas nagiging ma-pride siya. The more na mas nagiging powerful siya. Kaya the more na sinasabi mong, I love you, ex, I love you, hahabol ka pa, gagawa ka ng mga kung ano-anong chat or anything like that, the more na ginagawa mo yun, the more na pinapalakas mo yung ego niya, lumalakas yung power niya, lumalakas yung kakayahan niya para lalo kang iwanan. Ngayon, ikaw kasi ang nagpapakain sa monster ego ng ex mo. Kaya ang ending, ikaw yung winawarak niya tsaka nilulusaw niya. Pero kapag hindi ka nag-react, hindi mo siya pinakain ng validation, hindi ka nagpapakita ng kahit anong reaction from what your ex-partner's doing, like you're just completely, di ba, parang stoic. You don't react, para kang bato sa may tabi ng dagat. Kahit anong alon ng tumama sa'yo, hindi ka nagre-react. If you will do that, you will win the game. That's what I'm always giving you the advice. What I want you to do is to retain, to maintain, maging strong ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan mag-react to get your ex back. Hindi mo kailangan mag-react para durugin yung ex mo. Ang kailangan mo lang gawin is to remain, to still, and to understand your overall situation. Kung gusto mong matutunan yung ganyan technique, kung paano wag mag-react, syempre, kailangan mo rin matutunan yan. You can give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one private coaching. Sa private coaching session kasi napakahalaga nun dahil dun ko na naiintindihan ng sitwasyon mo. Give us a message dyan sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. Nandiyan yung secretary ko. Okay? Thanks for watching.